Good morning guys! Last day namin dito. At sobrang ulan kanina, parang mababagsak yung aming kisame. So magload lang tayo ng gamit. Grabe, nagbahagod yung paraiso ni Auntie Christine oh. O, tingnan nyo guys. Napuno tuloy yung aking pangligo dito. So dito nga pala ako natutulog kasama si Kulot. Ito ang aming tulugan. This is extra room dito kina Auntie. So, pasok lang tayo. May table. Gamit ng mga bata, guys. Charot, may gamit pala ako dyan. Mga bags namin ng mga bata. And then, dito kami natutulog. Meron lang siyang cortina. Meron lang siyang maliit na papag. At saka, morning. At saka, bed. Ganyan lang siya. Hindi pa nga ito tapos eh. Yan. So, I think isa sa family members ni Auntie natutulog dito. So, dahil wala siyang maayos na kisame, maingay yung tagapak ng ulan. So, kagabi, sobrang lakas ng ulan. Hindi ka makatulog sa sobrang ingay. Then, hindi pa siya talagang gawa. Alright guys, kami magpapaalam na dito sa tahanan nila Auntie Christine. Dahil ngayon ay Lunes at ang dami natin kailangan gawin sa Kampala. Kaya, kailangan tayong makarating doon at ayokong nagbabiyahe ng gabi. So, kailangan nating umalis ng maaga. Late na nga eh, dapat alas 7 nakaalis na kami, alas 8 na ngayon dahil sobrang lakas ng ulan. So, para sa huling episode na to, alam ko, nagtatanong kayo bakit hindi ko pinakita sa episode yung sa loob ng kanilang mga mud hut. Basically, it depends kung sino yung may-ari ng mud hut. Pwede nilang i-divide sa loob na parang pizza or pwedeng i-divide into 4 rooms or pwede mo siyang i-divide into 2 rooms or pwedeng isang buong room lang siya. Kasi kapag ginawa mo yung isang mud hut, typically, isang buong space lang talaga siya sa loob na pabilog. So if you want to divide it, it's up to you. Some people make a wood division. Some people makes curtain division. So, tara, pasukin natin tong isa. And let's see what's inside. So, kapag nagre-renta sila ng mud hut, sila na yung nagpo-provide ng gamit nila sa loob. Ayan. Bali, pag nirentahan nila yon, bakante lang talaga siya. Siyempre, 5,000 pesos per month. 5,000 Ugandan shillings per month lang. That is only 50 pesos kada buwan. So, we'll see this one. Ayan. Okay pala dito kasi kahit na sobrang lakas, talagang lakas ng ulan, hindi naman masyadong maputik. So, pasok tayo sa loob. Ayan. So, katulad nito, ito ay merong division ng cortina. So, pagpasok mo, meron na siyang nakahati. And here, there are 2 beds. Kasi dito natulog si Joseph at yung ating driver. So, ayan. Simple lang siya guys kasi ganito lang naman talaga ang buhay sa probinsya. Hindi naman talaga siya. So, simple lang talaga siya guys. Ganito lang talaga ang buhay sa probinsya. And kapag may mga bisita, tamang kama lang, tamang kumot, yun lang yung napro-provide nila, natutulugan, and then kakain na lang together. But this is very safe and secure. May nagtanong nga pala, Auntie, walang bintana. Actually, meron siyang maliliit na butas para source ng labasan ng hangin at init. Pero hindi talaga siya yung tinatawag na bintana. Meron din namang mga konting butas sa roofing. Pero ang talahib niya ay ang kanyang roofing or ang kisame, ang bubong ay gawa sa dahon ng halaman or grass. Ayun. So, ganyan lang talaga ang itsura niya, pabilog. Imagine nyo na lang, pag kayo yung may-ari nito, paano nyo siya hahatiin. Meron kasi ako nakita, hinati nila into 3. One was the main bedroom, one was the kitchen storage area, and yung dito na part ay nagluluto sila ng kanilang pagkain. So, simple lang siya. Wooden door, metal lock. Ayan. Yung driver ko na parang bodyguard. Ayan. So, it's a very common scene dito sa north ng Uganda. Sa kusina naman, let me see kung anong ginagawa nila sa kusina. Kasi minsan hindi ko na-focus. Pero sa ngayon, bago tayo umalis, talagang makikita ninyo.
Medyo maputik. Bye, Nana. Bye, Jaja. Bye, Jaja. Bye-bye tayo sa mama ni Auntie Christine yan. Bye-bye. Bye-bye. So, ito ang kanilang kusina. Bye-bye! Ito ang kanilang kusina. Pasukin natin sa loob. Ayan. Ngayon nga ay nag-iinit sila ng kanilang tsaa. Dito nila tinatago ang kanilang malakihang mga kaldero. So, ito nga pala ang kanilang makeshift na refrigerator or yung traditional sa kanunuan nila. Kahit naman siguro sa Pilipinas, no? So, pwede silang mag-keep dito ng mga kailangan ipalamig. Bali jar na merong basin or palanggana ng tubig sa baba. Para continue yung lamig. So, sobrang galing. Tingnan natin anong laman. Oh, empty. Walang laman ang fridge. Then, ayan, nag-iinit sila. Ito ang kanilang stove. Merong 3 lutuan. 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Meron nga silang pinatuyong karne dito, oh. Kasi kailangan yung karne para hindi siya masira. Kailangan siyang ipatuyo gamit ang apoy at uling. So, yan ang loob na kusina. Ganun pa din ang bubong. Dito nila nilalagay yung kahoy para kapag umuulan, meron silang mga tuyong kahoy na gagamitin. Ito naman, sabitan ng pagkain para hindi makuha ng mga bata. And of course, ang sili para ready na siyang kunin, pitasin. Alright, yun guys. Ang toilet nakita nyo na last time. Kung ano ang itsura. Alright. So, time na natin umalis. I think ready. Calby, inside the car na. I think ready na ang lahat. Simulan na natin ang biyahe guys. So, abang-abang sa ngayong episode. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-press ang bell button para tuloy-tuloy ang aming mga kwento-kwento. Again, we are a Filipino-African family. My kids are half African, which is Ugandan, and half Filipinos. So they are Black Asian. I have 4 kids. I'm a single mom, and I am going to move. I always move with my trusted African auntie. Auntie kasi ang tawag dito sa mga tumutulong, sa like helper. Pero sa akin, si auntie ay parang pamilya na. So she's a Ugandan and this is her village. But she's going to move with us sa Philippines. So magmo-move na kami after 3 years of being here sa Uganda. We are going to move in the Philippines to enjoy life on that side. Kasama yung mga anak ko. Ayan. At syempre, para ma-experience din ng aming auntie ang buhay sa Pilipinas. Syempre, wag niyo po kaming iwan dahil tuloy-tuloy po ang ating kwento-kwento. Tuloy-tuloy ang aking pagpa-vlogging kasama ang aking 3 makukulit at gwapitong baby Black Asians at 1 more. Ayan. So, samahan nyo kami guys. Wag niyo kaming iwan. Of course, if you have any questions, feel free to comment them down below. Ayan guys, huling breakfast namin dito. Kasama ang family ni auntie, mama, papa, lolo. Ah! You're not included, you move. And then the family of auntie, the sister. Of course, auntie's brother is there. The one who got sheep and goats and everything. So mag-breakfast lang kami guys. Meron kaming tinapay dito at saka tsaa. Yan lang, simple breakfast. Yeah. A few moments later.
Babay na ang lahat. Eh. Yan naman ang mga luha. Ang aga-aga pala sa pa lang. You want to stay? You can still stay. For us, we are going. Mama, bye-bye. We will send you photos. There you go. Okay. Hindi talaga ako mahilig guys sa mga iyakan moment. Kaya yung mga airport na yan, hindi ako nagpapahatid. Alam na mga kapatid ko yan. Sige, umiyak kayo dyan. We go. It's already 8. Bye-bye. Aaron, bye-bye, yeah? Study well, yeah? Guys. 2 hours after nag-start kaming mag-travel. This is our second stop. First stop kanina is pritong cassava. Nandito, ayan. So, yung pagprito nito, iboboil muna siya bago priprituhin. Tamang-tama, nung nadaanan namin is mainit-init pa. So, ito yung breakfast namin on the road. And ngayon, second stop, may nakita akong saging binibenta sa... How much? Where are you going? How much? He was peeing. How much? She's selling, Nakatila ko well. Again, she's telling me 2,500. Just 2,000. We buy 2. Jal. The one that is ready for eating. Amiyotero, ginariyo. Dala niya yung kapatid niya. Awadali chusa. Ano ko? Ready for eating? Yeah. Get 2 pieces, 4,000. Hello. I'll buy your banana, okay? Nice dress, Chitangi. Huh? Here. Here. Thank you. Diyan lang siya nag-display sa gilid ng daan. Foyo, eh? Foyo. Pag nakikita ko guys na inaantok ang lahat, kailangan ko mag-stop para magpagasolina ng mga bunganga nila. Bawal matulog. Kasi baka mamaya natutulog, antukin din yung ating driver. Again, yung mga side road snacks dito, no, prutas, organic, yung mga na-harvest sa bakuran. Ma-compare mo talaga sa Pilipinas. Chicharon, bibingka, mais, yung talagang effort na merienda, pero dito wala, prutas lang guys. Hinog na siya. Tsaka sobrang tamis, sobrang sarap.
There is a lot. We have reached the main city close to Antis province. The first big town. Lumabas lang kami para mag-toilet break at mag-stretching. Mabuti at may nakita kaming medyo decente. Hindi naman malinis pero decenteng toilet. Nakapag ano lang ihi. At stretching yung mga bata. Now we are going to continue. Kasi malayo pa tayo guys. 2 oras. Sila Abi. Si auntie bumibili ng sampalok para gawin natin juice pagdating sa bahay. Sobrang sarap niyan, tamarind juice. Eh dito lang yan nabibili sa side na to. Dahil mahirap to siyang hanapin sa Kampala. So tingnan natin kung makapagbili si auntie dahil minsan tinataasan nila ng bongga yung presyo. Sobrang healthy. At sa wakas guys, nakahinto din kami for lunch. Time check natin, alas 3 ng hapon. 2 oras pa, biyahe. Grabe yung biyahe namin. Oy, 7 hours non-stop. Malapit na ako magalit sa driver kasi parang walang balak humintong kumain. So meron ako ditong kalo or millet flour, posho or mais flour. Meron tayong dahon, kanin. Then, luwombo chicken. That's for mommy. It's chicken luwombo. This is yours. Yes. This one. No, this is yours. That's mine. You eat na, Chico. Good job, Chico. I cannot Thank you. if you can't. Which one? So, ito ang ulam ko, guys. Ito ang tinatawag na luwombo chicken. Bali, sabaw siya na manok. Yan, meron siyang lamas, gulay, at native na manok. And then, niluto siya sa loob ng dahon ng saging. So, ang amoy ng sabaw niya ay talagang dahon ng saging. Thousand years later. Alhamdulillah guys, nakabalik na kami ng bahay safe and sound after almost 10 hours na biyahe. Alam nyo, excited akong dumating ng bahay kasi jebs na ako guys. Akala ko kasi tao lang yung marunong maging choosy. Pati pala yung puwet natin sobrang choosy. 4 days ako hindi nakapag-jebs. Dahil hindi ako sanay sa ganong klaseng toilet. Yung butas lang, tapos na-imagine ko yung pagpatak at paghulog kada hulog. Kaya jebs muna ako guys. I'll see you later. Excited na ako magpunta sa toilet.